Praise the Lord. Maraming salamat po, Pastor Jess, for leading us a prayer. Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa. Sino po ang blessed? Sabi pong, praise Jesus. Amen. Nasa pag-aaral po tayo ng living in the last hour because we believe napakarami na po mga prophecies in the Bible na na-fulfill in our time. No, in our generation since 1948, ito po yung isa sa pinakamatinding propesya na after 2,000 years ay babalik o ibubuo muli ng Panginoon ang Israel, which is so impossible kung kayo po nabubuhay before 1948. Ang mga tao po noon hindi nila alam kung ano ang Israel except for Christians. Pero it was impossible for men. Dispersed po sila sa iba't ibang mundo pero binuo po sila ng Lord. At sabi ng Lord, when this fig tree referring to Israel ay nagkaroon na ng dahon, bisure na malapit na ang pagdating ng Panginoon. That is why madalas nyo pong marinig sa aming mga pastor, if 2,000 years ago, sinasabi po ng mga apostles na malapit na dumating ang Lord, how much more today? That is why hindi lang tayo we are living in the last days, but we are living in the last hour. Napag-aralan po natin during the first Sunday, wake up from our slumber. Marami pong mga Kristiyano ang tulog. Yes, siguro, nag-a-attend sila ng service, pero ang ibig po sabihin ng slumber dito, hindi lang po yung basta natutulog, pero yung walang ginagawa. Kaya dapat po tayong mga Kristiyano, we need to understand, hindi lang tayo basta sinave ng Lord. Bakit tayo sinave at buhay pa tayo ngayon? Meron pong pinapagawa ang Panginoon na ito po ay pag-aaralan din po natin. So I hope nagising ho tayo that we are living in the last hour na dapat na nating ito. Madalas ko pong itanong po ito, no, lalo na po sa Sabbath service. Kung tatanungin ko po kayo, kung darating ang Lord next week or next month, next week, ano ang gagawin nyo? Kung sasabihin nyo po na, ay magpapakaano na ako, araw-araw magpipray ako, ibig sabihin po, hindi ka handa ngayon. Ang tamang sagot po sa tunay na handa, ang sasabihin lang niya, ano ang gagawin mo kung darating na ang Panginoon next month o next week? Kung ano ang ginagawa ko ngayon, yun pa rin ang gagawin ko. Ang mga tunay na handa po, ginagawa na ang tama para sa Panginoon. Amen. Lahat ng handa magsabing, praise the Lord. And then in second Sunday po, about the parable of the 10 virgins, ito po ay kadugtong kasi nagtanong ang mga disciples, Lord, kailan sa chapter 24 ng Matthew, kailan ang end times? Ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo that you are not deceived because in the last days, tulad po ngayon, maraming deception. Napakarami pong deception, hindi lang sa religion, sa politics, sa lahat po. Lahat po, marami pong deception po ngayon, mag-iingat kayo, sabi ng Panginoon. And then, after ng chapter 24 ng Matthew, itinuloy ng Panginoon, ganito ang kingdom. So, yung parable of the 10 virgins na be prepared at all times, sinasabi ng Panginoon, na katulad ng mga wise virgins, kailangan preparado kayo lagi. Puspos kayo lagi ng banal na espiritu. Full of prayers. Amen. Alam niyo po, kung tinatamad kayong mag-pray, halimbawa po, tanungin niyo lang po, Lord, kalooban mo pa akong mag-pray. Palagay niyo anong sagot ng Lord. Lord, pagod ako ngayon. Madalas sa gabi po, ganun siguro tayo. Lord, pagod ako ngayon. So, pwedeng hindi mo na ako mag-pray o maiksi na lang or what? Palagay niyo po, sino pong nilalang kaya ang ayaw tayong mag-pray? Walang iba kundi ang diablo. Because the devil knows when we pray, ang sabi po ng James chapter 5, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Sino po ang righteous? Because of Jesus. Amen. We are, ang sabi po ng 2 Corinthians 5:21, we are the righteousness of God through Christ Jesus. Nakakapangilabot lang po itong statement talagang ito
but this is the Word of God. God made him who had no sin, si Kristo, so that in him we might become the righteousness of God. Kung tayo po ay righteous because of Jesus, that because of our own works, and sabi po ni James sa chapter 5, that the prayer of a righteous person is powerful and effective. Walang ibang pipigil na tayo ay hindi manalangin kundi ang diablo, because he knows when we pray, merong nangyayari. Kaya wag po tayong maging tamad sa prayer. Amen. Wag tayong maging tamad sa prayer. Kahit puyat ka na, Pastor, alam niyo po, ako po ginagawa ko po yung mga routine ko araw-araw, kasi po ako bilang dialysis patient for more than 18 years. Madalas po kami po ay hindi nakakatulog talaga, pero sinanay ko na po ang sarili ko na mag-dwell po sa presence ng Lord, because napatunayan ko po, when you dwell in the presence of God in prayer, kahit po puyat ka, meron kang kalakasan. Amen. Kahit po ngayon, puyat po ako, pero I know, for more than 18 years, ang kalakasan ko ang aking Panginoon. Bukas po, mag-dialysis. Yung pong aking nephrologist, sinasuggest niya na mag 3 times a week na ako siguro, dahil libre na sa PhilHealth po ngayon. Pero sabi ko, Doc, tignan ko muna yung schedule ko. Pero kasi talaga, ang normal po sa dialysis patient is 3 times a week. So, for 18 years, naka-twice lang po ako. And the strength, nanggagaling po ito sa prayer lamang po. Sa presence ng Lord. In the presence of God, there we are strong. In the presence of God, you can find true joy and peace. Amen. This is how we prepare ourselves. We pray at all times so that we will not fall into temptation. So, this morning, we will talk about be faithful by being fruitful. Ito po yung continuation ng pagsagot ng Lord about end times, and this is about the parable of the talents. Sabi po sa Matthew 25:14-15, for it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted to them his property. To one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to each according to his ability. Then he went away. Let's pray. Heavenly Father, we thank you po for this wonderful day, this wonderful morning that you have created, oh God, and we choose to rejoice, just like David, Lord, said on his Psalms, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. And we choose to rejoice, Lord, anuman po ang kalagayan ng bawat isa sa amin, because the joy of the Lord is our strength. And we allow you, Holy Spirit, to move to each and every individual, Lord. Hayaan niyo po, Banal na Espiritu, na turuan niyo po kami at buksan niyo po the eyes of our understanding, that we may receive the full revelation and the full blessings from your word. Na hindi po kami uuwi at lilisan sa sanktuaryong ito na hindi mo kami pinuno ng iyong kapangyarihan, ng iyong pag-ibig at ng iyong Espiritu Santo. As I declare your word, Father, let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people today. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. So, ang parable pong ito, kadugtong po ng parable of the 10 virgins, bilang pagtugon ng Panginoong Jesus sa tanong ng mga disciples kung kailan ang end times. At ang sagot po ng Panginoon ay marami po siyang sinugot sa Matthew 24, no, there will be wars, rumors of wars. Nakikita po natin yan na mas talamak po ang mga gera ngayon. Marami po mga gera na hindi po na naibabalita. Even civil wars po sa ibang mga bansa. Huwag na po tayong lalayo sa ating pong bansa. Kailangan po natin mag-pray, no, na hindi po magkagulo dahil po sa pagkakahuli sa dating Pangulo. But anyway, ito po talaga ang ating isa sa mga responsibility po natin as a Christian is to pray for our leaders, to pray for our country, that we may live a peaceful life, ang sabi nga po ni Paul.
So sinagot po ng Lord, isa sa sagot niya, ganito rin ang dapat niyong gawin na maging, parang sinasabi po niya, itong parable of the talents, ganito kayo dapat mag-prepare. No, ito po ang sinasabi po ng Panginoon na habang kayo ay naghihintay, meron kayong ginagawa. So ang talent po dito no ay in the Bible, ang sabi po ng tinignan ko po sa may AI na po ang Google. A talent was a unit both weight and currency roughly equivalent to 20 years. One talent, 20 years wages, no, about 6,000 denarii. Ibig sabihin po, yung 5 talents, 100 years. No, 100 years po yung sahod po noon. Pero para mas madali po nating maunawaan, ang modern equivalent po niyan, today daw po, is around $500 to $1 million. So one talent, $1 million, nasa 57 million. Hindi po siya, ito pong master na na umalis, malaki po ang pinagkatiwala po niya sa 3 servants po niya. According to their ability, sabi po sa ating binasa. Tayo po ay pinagkakatiwalaan ng Panginoon according to our ability. Hindi po lahat sa atin magiging milyonaryo, kahit gusto mong maging milyonaryo. It is according to our ability. But it doesn't mean na kahit hindi tayo milyonaryo, ay mahihirapan ka. Dahil kung ang Panginoon ang pastol mo, anong sabi po ng Psalm 23? The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan o hindi ako magkukulang. So, kahit hindi ka milyonaryo, kapatid, kung meron kang Jesus, hindi ka magkukulang. Siya ang provider mo, siya ang healer mo, siya ang protection mo araw-araw. Amen. Dahil sinabi niya, I will never leave you nor forsake you. It's according to our own ability. So pinagkatiwalaan po ito. Ganun pa man, kahit po yung 1 talent lang, napakalaki po niya. Because sa ating pera ay nasa more than 50 million po. Now, take note, the parable of the 10 virgins at saka po itong servants ay tinutukoy ng Panginoon dito mga Kristiyano. Kaya nga po, wala pong unbeliever na maghihintay sa second coming o sa rapture. Mga believers lamang po. Tulad po natin. So yung 10 virgins, pati yung foolish virgins, ay ang mga hangal na mga dalagang yun ay mga Kristiyano din. Ibig sabihin po, may mga foolish Christians. Nag-a-attend lang, pero mga complacent po sila, relax po sila. Naniniwala po sila na once they are saved, they are always saved. Wala pong ganun statement sa Bible. Napansin niyo po yun, napakaiksi lang. Once saved, always saved, pero hindi sinulat. Because, ang sabi po ng Panginoon, He who stands firm until the end, ang mananatiling tapat hanggang wakas, siya lang ang maliligtas. So once saved, stay saved. Stay believing in Jesus Christ. Pag sinabi po in the Bible, believe, sabi po, those who believe in Him shall not perish. To believe is to obey. Automatic po yun. Sa ating mga Kristiyano, pag sinabing believe, ibig sabihin po, ikaw ay dapat mag-obey. Amen. So ito po, even sa servants, kaya tinawag pong mga servants at pinagkatiwalaan, ang lahat po ng ito ay mga Kristiyano. So matuto po tayo ngayon kung ano ang nais po ng Lord ang tinuturo po ng Lord dito po sa parable of the talents. So number 1, since we are living in the last hour, let's be faithful by being fruitful. Therefore, don't wait doing nothing. Huwag kang maghintay na walang ginagawa. No, I think during the 80s, 1988, meron pong nag-announce na isa pong kakilalang evangelist na magra-rapture na. That was October, I think 1988, kung di po ako nagkakamali. Hinintay pa po namin magkakaibigan po yun hanggang hating gabi, pero walang nangyari.
May mga ano ho sa Amerika, even dito po, no, dito po sa Angeles, nagbenta po, wala na pong ginawa, hindi na nagtrabaho, ibinenta pa po yung mga bahay po nila. But that is not biblical. Yung pong when we wait upon the Lord, tapong nung bagaking kapampangan, makamulala na ka mo. Balo yung po rin matwata mo, kung minsan ho sasabihin nila, o kabang papainawa ka, mamalis ka pa. Naranasan nyo na yung ganon? Kabang papainawa ka to, manos kang pingganan. Habang nagpapahinga ka, magwalis ka. Habang nagpapahinga ka, no, magugas ka ng pinggan. Sa Lord, habang naghihintay tayo, meron tayong dapat ginagawa. Hindi tayo nakamulala. Ano, nani ba'y mulala akin Tagalog, you know? Oo, matsuraya mo eh. Yung pong hindi nakakaunawa na rito maka-online, i-research nyo lang sa Kapampangan kung ano yung mulala, no? Balikan po, dito po sa Matthew 25:16, 18, the man who had received 5 bags, sabi of gold, went at once, ang sabi po dyan, and put his money to work. Nung pagkabigay po ng, hindi na po siya nagsayang ng oras. At ang maganda po nito, he gave 5 bags more. So also, the one with 2 bags of gold, ganun din daw ang ginawa daw ho niya and gained 2 more. Pero yung the man who had, or the servant who had received 1 bag of gold or 1 talent, inuukay lang po, dug a hole and in the ground and hid his master's money. Kakaiba po itong parang sa akin lang po ito. Palagi ko nagtampo po itong servant na ito. Kasi nung aalis na po yung master, nakita niya, wow, 5 bags of gold or 5 talents. Yung isa, 2 bags of gold or 2 bags of talents. So yeah, siya umaasa siya, malaki din. Pagdating sa kanya, malaki naman pero siguro nainggit siya sa mga kapwa-servant niya. So kaya siguro nainis siya, ginawa lang niya, linagay na lang niya sa Kung minsan ganyan ho tayo mga Kristiyano, halimbawa po, ba't ako magbibigay sa church? Ba't ako magdodonate sa church? Ba't ako yung mayayaman na lang. Konti lang naman ang binibigay ng Lord sa akin, magbibigay pa ako. Kaya lalong konti po yan eh. Mamaya makita po natin, kung alam nyo, I think alam nyo po siguro itong parable of the talents, kinuha po ng Lord yung 1 talent na yung binigay doon sa pinaka-maraming, yung pinaka-masipag. Kailangan po matutunan po natin ho ito. If we have this mindset na, ba't ako magbibigay, konti lang still remember po yung yung widow na pinanood po ni Jesus habang nag-offering. Tinawag pa niya yung tingnan yung mga nag-offering. Sino yung pinakamaraming binigay? Yung babaeng balod. 2 kusing na lang, yun na lang ang pera niya dahil out of his poverty, 100% pa rin ang binigay niya. Yung mga mayayaman, they gave out of surplus. Yung sobra-sobra lang po nila. Madali pong magbigay pag meron ka. Pag yun na lang po, ang hirap pong ibigay. Pero alam niyo po, itayain niyo na sa Diyos. Dahil ang pagbibigay po sa Lord, yun po ang sikreto para bumalik po yan ng siksik, liglig at umaapaw. Amen. So, eto pong 2 servant, wise po sila, agad po silang, pero yung isa po, hindi po niya, wala po siyang ginawa. So, waiting on the Lord doesn't mean sitting, yung mag-aano ka na lang, katulad po ng yung 2 servant po dito, meron silang ginawa. And they gained more. They gained more. Sabi po dito sa Matthew 24:46, no, blessed is the servant whom his master, when he comes, sabi diyan, will find so doing. Nasa Matthew 24 po, sinasagot po ng Lord ang tanong po ng disciples po dito about end times. Sabi ng Panginoon, mapalad ang isang lingkod. Though we are children of God, but we are also servants. Because there are preachers today, sinasabi, ang context po nila, I do not call you servants, sasabi ng Panginoon, bago siya umalis. No? Still remember that sa gospel?
Hindi ko na yung tinatawag na lingkod kasi yung lingkod walang alam. Ang sabi po ng Lord, I do not call you servants. Pero hindi niya sinabing, hindi na kayo mga servant. Hindi ko na kayo tatawaging servant. But it doesn't mean hindi tayo servant. Ang mga sulat ni Peter, ni Paul and John, yung mga kadalasan po sa mga aklat po nila, kung babasahin po nila, I, Paul, ay bond servant of the Lord. Although mga anak ho tayo, pero hindi po tayo mga spoiled brat. Meron tayong dapat gawin. Amen. Dapat tayong maglingkod sa Panginoon. Ang paglilingkod po sa Panginoon, hindi lang po dito sa church. Kung ikaw ay isang nurse, teacher, o estudyante, or a housewife, kung saan ka man, paglingkuran mo, Panginoon, whatever you do, whether you eat or drink, sabi ng Bible, do it for the glory of God. At kung may mga hindi Kristiyano sa mga kasama mo, you need to share the Word of God. In this way, you are serving the Lord. You are serving yung Great Commission, which is, ito po yung pinakamahalaga sa lahat na hihabilin po ng Panginoon bago siya umakyat po ng langit. Therefore, go, ang sabi po niya sa Matthew 28:19-20, go and make disciples, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. And what? Teaching them what? To obey. Everything I have commanded you, sabi po ng Panginoon, and surely I am with you to the very end of the age. Kahit saan po tayo, hindi po natin kailangan magsiksikan sa church. Pwede po kayong, may mga estudyante po ngayon na nagtatayo po sila ng mga CU po nila, campus umpukan. Yung pong every week, kung nagtatatin po kayo ng Wednesday o nanonood kayo ng Wednesday, napanood niyo po yung isang estudyante na meron po silang campus umpukan, 50 students. Ang tatapang po ng mga kabataan po ngayon. O ikatang mga tuwa ng pangawan tamo. Ang tatapang po nila. May mga nagtatrabaho po, tinatawag pong CU din, corporate umpukan. No, kahit saan po kayo, pwede po kayo natin paglingkuran ng Panginoon. Na ibahagi po natin ang kaligtasan lamang ay kay Kristo. Ang kapatawaran lamang, ang pag-asa ay si Kristo lamang. Amen po ba? Sa Luke 19:13, ito po yung parable of the 10 minas naman po. No? Katulad po siya ng talents po. So he called the 10 of his servants and gave them 10 minas. Sabi po ng master dito, ni Lord, put this money to work, he said, until I come back. Hindi sinabing, basta maghintay lang kayo. Sa atin po kasi yung waiting para pong, kumbaga sa pila, sa magandang pila, sa clinic, sa doktor, nakapila ka, wala kang ginagawa, naghihintay ka lang na tawagin ka. That is not waiting upon the Lord. Waiting upon the Lord, sabi nga dito, put this money to work. Ano man yung talent mo, ano man yung pinagkatiwala, yung buhay mo, huwag mong sayangin. Meron kang dapat gawin para kay Lord. Salamat po sa malakas na amen. May nga kalako actually. Sa King James po, ang sabi po, occupy till I come. Meron kayong ginagawa, no? Occupy till I come. Ibig sabihin po na ma-enlarge ang territory ng Lord dito. Yung kingdom ng Lord, let us build the kingdom of God here on earth until He comes. Salamat na naman po kayong amen nyo. Ika na mo, pastor, kasi pastor ka eh. Kaya pimaranong kami, kaulimi kanini. Burimi, magmol kami mo. Burimi mo, simba, uwi, mga Zimbabwe kayo. But alam niyo po, katulad ng foolish virgins, at saka nung isang maraming Kristiyano pa rin hindi papasok ng langit. But I pray today, lahat tayong taga-Calvary Temple kasama po sa langit. Amen. Depon lupa nga rin dapat agit po kayong banwa. Amen. Total, nag-a-attend ka na, total Kristiyano ka na, magpaka-born again ka na. Magpaka-Kristiyano ka na. Hindi yung
Ay, kaya kung magating niya ni Pastor, kasi kasanayan ko ng masisimba. Malinis na ako. Yung iba ganyan ho, tapos pwede ka na naman gumawa ng kasalanan. Pagdating ng Sunday, Lord, linisan mo na ako naman, gawa na ka. That is not Christianity. Being righteous and being holy is 24/7 by the grace of God. Amen. Through the power of the Holy Spirit. Amen. So, kaya nga po, wag tayong magsayang ng oras. Ang sabi po dito, sa Ephesians 5:15-17. Alam niyo po, bago ko po basahin po yan, no? Ang mga disciples, ang mga apostles, 2,000 years ago, sabi po nila, malapit nang dumating ang Panginoon. Pero anong ginawa po nila? Migmulalala? No. They preached the gospel everywhere, especially po si Paul. No, ang kanyang mga missionary journey, 4 times po siyang umikot, no, sa Middle East, Asia, Africa, Europe. Paikot-ikot po siya, binabalikan po niya yan. Habang sinasabi niya, malapit nang dumating ang Lord. Merong ginagawa ang tunay na mananampalataya. So Ephesians 5:15-17. So be very careful how you live. Mag-ingat tayo paano tayo nabubuhay ngayon. Remember, sabi po ni Paul sa Romans, do not conform to the pattern of this world, or do not copy the behavior of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Magbago na ang inyong kaisipan, kayo yung mga born again na, kayo yung mga anak ng Diyos na. Dapat ang asal natin, anak ng Diyos, hindi makamundo. So live wisely, not like fools. I mean that you should use every opportunity you have for doing good because these are evil times. Ang ibig sabihin po dyan, every opportunity that we can share the gospel, every opportunity that we can pray for a person na nangangailangan po ng prayer po natin, gawin po natin. Huwag tayong magsayang ng oras. Marami po ngayon, nagsasayang ng oras sa mga gadgets. Kaya yung iba sa inyo, 7 o'clock kayo nag-attend, kasi pag uwi nyo, meron kayong movie marathon. Tukunangan nyo yan. Hindi po makakabuti po yan. Kung ano yung finifeed mo sa iyong kaisipan, yun ang ikaw ay nagiging. Kaya sabi ng Lord, meditate on my word day and night. What you meditate, kung ano yung laging nasa isip mo, yun ang nagiging ugali mo. Tingnan niyo yung mga Filipino po, ano po ugali po nila. Madrama kasi mahilig po sila sa drama. Ngayon pong hinuli ang ating presidente, ang dami pong naaawa. Kasi nga po, no, ba't nasa ibang bansa siya, parang ganun ho. Pero nung pong nandito siya, nagmumura at saka maraming galit. Pero niya bigla lang may lunos. Marami pong ho dito. I'm not against Duterte. We need to pray for him. Kasi lahat po ng tao mahal po ng Diyos. Pero dapat piliin po natin kung ano ang tama. Amen. Tama ba na pag-uwi nyo, manood kayo 3 movie? Pero, makananong kanyang gawan tamo, may kahit tamo. Kapang manalbe kayo, ako mag-enjoy, na agaga na kayo, Pastor Man. Alam niyo po, meron po ako napanood, kaibigan po ni John Bevere sa Amerika. During pandemic, nag-fasting po sila ng digital fasting. Wala mo ng gadget. They can use their phone, message saka call lang. Pero yung games, makanyan. Minsan, alam niyo po, akala ko yung mga matatanda hindi nag-games. Minsan po nakapila po ako sa cardiologist ko dito sa AU. Yung ang mga tuwa, mag-Candy Crush na. Sabi ko, pambira. Kaya pala diabetic lang ako. Mag-Candy Crush lang. Pangatwa ako. Baluyo deta, supan-dopan talakad. Kaya ba't kakalum na king clinic, tuloy na pa yung Candy Crush na. Yung tumatas siya sugar. Verse 70, so don't be foolish with your lives, but learn what the Lord wants you to do. Always ask the Holy Spirit. Ang sabi po ng Corinthians ni Paul, yung buhay po natin hindi na sa atin. Don't you know that your body belongs to the Lord? We were purchased, we were bought with a price, with the most precious blood of Jesus.
And our body is the temple of the Holy Spirit. Kaya nga po, lagi natin tatanungin ang Holy Spirit, ano po ang gagawin ko? Alam niyo po, kasama po ako sa mga CEO po ng mga business people na hawak po ni Elder Jess Gutierrez. At ang marami po dito, umasenso po. Yung iba, hindi man natapos po ng high school. Pero mga milyonaryo po sila. Kung tatanungin niyo po sila, ang mga milyonaryo po dito sa mga business people na ito, kung anong sikreto po nila, hindi po katalino ng tao, si Lord. Lagi po nilang tinatanong kung ano ang pinapagawa ng Diyos. And they are very generous, no? Halimbawa po yung CR po dyan, grupo po nila, yung Lion of Judah, na CEO ni Elder Jess, sila po nag-donate niyan. Yung bakod po ng ano natin, marami po silang dinonate dyan. Sa mga darating pong ano niyan, mga facelift po natin dito, mga donations din po nila. Because they believe the more they give, the more they receive. Yung isa nga po, kamangha-mangha ang ano nila, yung dati lang siya nagtitinda sa Apo, more than 20 years ago. Pero ngayon po, ang lalaki po ng project po. Millions po ano. Kasi po totoo po, kapag naging tapat ka sa Lord, sa pinagkatiwala niya sa iyo, yung pera mo, yung naman pera yan, pera ng Gino. Pinagkatiwala. Tinatanong natin dapat ang Holy Spirit. Understand, ang sabi po dyan, no? But learn what the Lord wants you to do. Sa buhay natin, sa pinagkatiwala po sa atin, sa yaman na pinagkatiwala. Colossians 4:5, be wise in the way you act with those who are not believers. Ang sabi po dito, maging wise po tayo. Kung minsan, mabibigla yung kakilala mo. Ay, born again ka pala? Alam niyo po kapag ganun ang reaksyon, ibig sabihin, hindi nila nakikita yung Kristo na pinaglilingkuran mo. Meron na ba nagsabi sa iyo, ay, born again ka pala? Mag-attend ka pala keng Calvary? Ay, ano ko, kahit kumu ka rin, may padalang kumu. Malamari niya ka pa eh. So be wise in the way you act with those who are not believers. Use your time in the best way you can. Use your time in the best way you can. Alam niyo po, meron po tayong kasabihan, time is gold. But that is wrong. Time is not gold. Because money and gold, pwede mo siyang i-gain uli. But you can never gain time. Pag lumipas na ang oras, wala na po yan. Hindi mo na may babalik. That is why, sa atin po, hindi siya time is gold. Time is more than gold. Kaya hindi tayo dapat nagsasayang po ng oras. Amen po ba? Alam niyo po bilang dialysis patient, alam ko po 18 years old pa ako, may panawagan na ako. Pero pag matigas ang ulo mo, talaga pong nagdidisiplina ang Diyos. So napalo po ako. And nung 2007 po ako nag-start ng dialysis po, January. At ang suggestion po ng doktor sa akin, wag ako magpapagod, sa bahay ka lang, ganito, ganyan na lang. Ewan ko kung kaya mo pang magtrabaho, kanya sa akin, pero ano po, ang sabi ko, hindi ko hintayin yung kamatayan ko sa kama. Maglilingkod ako sa Diyos. Kami po mga dialysis patient, almost every day may mga pain po kami. Tapos puyat, halimbawa po yan, struggle ko po yung 7 o'clock talaga, kaya na minsan nalilate po ako na bumangon. Kasi kung minsan makakatulog na ako 3 a.m., ganun na po yung pagtulog ko. Pero I thank the Lord. Ang sabi ko, hindi ako magsasayang ng oras. Ang diablo sasabihin niya, masakit ang ganito mo, pahinga ka na lang. Siguro, hindi po kayo dialysis patient, pero binubulungan kayo ng diablo, ay mag-relax ka muna. Huwag mong paniwalaan yung pastor yan. Pag uwi nyo, tuloy nyo yung movie marathon nyo. Ika naman, wapin. Read your Bible.
What if kung habang nagpipreach ako dito, biglang dumating ang Lord at ganun ang puso mo? Kaya nga we need to be ready all the time. Amen? So waiting for the Lord's coming doesn't mean being idle o walang ginagawa. But sabi po dyan, or doing nothing but serving Him while waiting. Number 2, since we are living in the last hour, let's be faithful by being fruitful, therefore fulfill your God-given purpose. Each and every one of us, meron pong purpose. Kung ang purpose lang ng Lord for us is to be saved, dapat nung tinanggap natin ang Lord, kinuha na niya tayo. Pero bakit hindi pa niya tayo kinukuha? Because merong divine purpose ang Lord sa atin. Na hindi lang ikaw at ako ang masave. Masave din ang buong family po natin, kaibigan po natin, mga katrabaho, kaklase. Magamit ang buhay po natin. Huwag tayong basta umuwi sa langit na walang bunga. Na walang resulta ang ating pananampalataya. Amen. Matundo ko pa? Mas puyat ko ka na ako. Alam niyo po yung pagsabi ng amen, ito po yung, ang sabi po ng, for no matter how many promises God has made, they are always yes in Christ. They are always yes. And through Him, we say amen. Ang part po natin, mag-say amen. And amen is one of the names of Jesus. Nasa Book of Revelation po yan. And when you speak the name of Jesus, there is power. Amen. Uy, may gising na la Lord. Praise the Lord. May born again na rin. Hallelujah. Ilapong sayang ka rin preaching me. Thank you, Lord. Alam niyo, bawat isa po sa atin may purpose. Hindi aksidente. Kahit po siguro kung pinanganak ka man out of wedlock, hindi ka man plano ng iyong magulang na ilabas, pero lumabas ka dahil merong plano ang Diyos. Actually po, meron ako napanood po sa taga-Amerika po. Ilang beses po siyang ina-abort po ng nanay niya, pero hindi siya ma-abort-abort. Ang ginawa ng nanay niya, finally, after 3 abortions po at ang attempt, nag-fail, tinuloy na lang niya. Yung bata po ngayon ay yumaman po siya at nagtayo po siya ng kanyang isang institution sa mga, kasi po bunga po siya ng rape, about sa mga na-rape po. So nagtayo po siya ng institution na matulungan po yung mga rape victims, yung mga minolestya. Tingnan niyo po yun, merong plano ang Diyos sa iyo. Amen. Mahalaga ka sa Diyos. Siguro sa ibang tao, even yung magulang mo, hindi ka pinapahalagaan, pero ang Diyos mahalaga ka sa Kanya. You are very, very important. Kailangan lang paggamit tayo sa Diyos. Sabi nga po ni Miles Monroe, the greatest tragedy in a man's life is not death, but a life without a purpose. Ang pinakamatinding trahedya sa tao, hindi po daw yung kamatayan. Kundi yung buhay ka nga, pero hindi mo alam kung ano ang layunin mo sa iyong buhay. I hope tayo po mga Kristiyano, alam po natin ang layunin po natin. To glorify God in everything. Of course, nandyan po yung winning souls. To worship Him. Amen. Miracle no po rin mag-amen yan. Sa Matthew 25, 19, 23, tuloy po natin ng kwento. Now, after a long time, sabi po dyan, the master of those servants came and settled accounts with them. And he who had received 5 talents came forward, bringing 5 talents more, saying, Master, you delivered to me 5 talents. Here, I have made 5 talents more. So, nagdoble po. Kumita po yung ipinagkaloob po ng master. Verse 21, sabi diyan, his master said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. Tinawag po niya yung 5 talents, 5 bags of gold, 100 years of wages, $5 million. Magkano po yung $5 million po sa atin? Tinawag po ng Lord ng a little. Alam niyo po, kahit po billion sa Diyos, konti lang yan.
Konti lang yan. Kahit billion po sa Diyos. Alam niyo, I remember, nung madalas ko pong kwento po sa Sabbath service po ito, doon po, more than 10 years ago, nung in-appoint po ako ni Daddy Bishop na mag-lead po dito sa church as a lead pastor, at marami po akong vision and plano sa church. Bumili ng lupa, tulad po ngayon. Meron pong pumunta sa akin, Pastor, akala kong malapit na dumating ang Lord. Pinipreach nyo, malapit na dumating ang Lord. Pero ano pa yung plano mo, magpatayo pa ng building, bumili pa ng mga lupa? No? O si Mapeke piniwala nita. Nabasa ko po itong Occupy Till I Come. Nung alata ang parking lot, nakita nyo po ang lit po ng parking po natin. Kasi po, sa observation po namin, more than 1,000 visitors po tayo in a year, pero hindi po sila nagtatagal, pumupunta po sa mga churches na may mga parking. Kasi wala ho tayong parking. Kulang pa rin po ang parking po natin. That's why mag-pray pa rin ho tayo na ining buong agapit ho, asali tayo. Puta rin nag-agapit ho, ganyan mo alagay ako namin. Ali, di na nung Lord ng mga santing at ibadyak yung subdivision. In Jesus' name. Di rin Kenny po, kaya katamo na lang. Alam niyo po, buti hindi ko po pinaniwalaan nyo kasi alam ko may purpose po ang Lord. May purpose ang Lord. Hindi tayo nagsasayang ng oras. Ang sabi ko nga, ang una po sa agenda ko sa council po ng church, noon po ang church talaga pong may mga report na nagne-negative po sa finances. No, pero ang sabi ko po ganyan, hindi tayo nag-iipon ng pera sa church. Pag sinabi ng Lord, gastusin natin yan sa ganitong ministry, gastusin natin. Amen. Alam niyo po, tulad po ng mga loting po yan, yung pinakalas po dito, nung kasama ko si Pastor John Cernelia, dahil mahal po yan, hindi ko nasasabihin kung magkano po, halos maubos po yung general fund ng church. At ang sabi ko kasi si Cernelia, pero pa ba tayong pangsweldo niya sa Sabi niya, wala na. Pero hindi nagkulang ang Diyos. Kapag sumusunod ka sa Diyos, God will provide. God will provide. Because sumusunod ka according to the God-given purpose ng Lord sa buhay mo. Hindi na po tayo nabubuhay dun sa purpose po natin. Our plans, our purpose will fail. Dahil mas maganda ang plano ng Diyos sa buhay po natin. Still remember Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Amen. Kaya ho tayo binibless ng Lord to be a blessing. Merong purpose po ang lahat ng bagay. So sabi po ng Lord ho dito sa mga dalawang na sinabi niya, well done, good and faithful servant. Ang maganda po dito sa verse 21, sabi niya, enter into the joy of your master. So alam niyo po, sa Lord, tinawag po niyang ang mga millions po dito na alitan lang. Yung mga pera, kung kailangan nyo, alitan lang po niyan. Alam niyo po, after 3 years ko po nagda-dialysis, yung 3rd year ko na po nagda-dialysis, talagang binago po ako ng Panginoon sa aking kaisipan at naging finally, natupad po ang plano ng Diyos na maging pastor po ako. Marami po akong duda. Pota mag-pastor ko, muli mag-dialysis na ako. Pota yung maninaos, Lord, ganun. Pero, alam niyo po, during that time, ang sabi ko kay Lord, itong buhay kong ito, ipaglilingkod ko sa inyo. I'm not saying kayo rin po magpastor. Ang sinasabi ko po sa atin, pwede natin paglingkuran ng Lord. Merong purpose ang Lord. Kung bakit yung apelido mo, Bondok or Santiago, ako po, Carlos, hindi po yan aksidente. May plano ang Diyos bakit kalinagay sa pamilyang yan. Kung ikaw lang yung Kristiyano dyan, i-win mo sila. Merong purpose, merong divine purpose ang Lord sa iyo. Kung bakit ka nandyan sa trabahong yan, merong divine purpose ang Lord sa iyo dyan. Hindi yung para kumita ka. Amen? Alam niyo po, meron kaming kasi sa mga CEO po ni Brother Jess, yung mga nag-aircon po natin, dahil naririnig po nila na dapat tayong mga ambassador, hindi po talaga yung trabaho natin yun ang calling natin. Ang calling natin is to win souls. Ang tatapang po nilang mag-win po ng souls. Pinagpe-pray po kung Kristiyano ako nga,
Pag pinaservice ko yung aircon ko, pinagpe-pray din nila po ako. Just lately, yung isang laboratory clinic po dito sa Balibago, dahil umaawit po yung kapatid po natin, tapos sabi po nung ay Christian ka, yung taga-clinic, ay opo kanya. So nagkwentuhan po sila, 1 month Christian pa lang po pala siya. And then bago umalis, sabi ng Holy Spirit sa kanya, ipag-pray mo. Pinag-pray po, nandiyan po yung mga pasyente naghihintay. Nung nag-pray po, lahat po tumigil. Nakinig po sa prayer, nakiayon sa prayer. And then nagtanong na po kung saan yung church. Tingnan niyo po yun. May purpose po. Hindi po yung purpose sila para maglinis lang ng aircon. Ang purpose po, i-proclaim si Jesus. Amen. At mararanasan niyo po yung joy. Kung yung hindi pa po nag-share po ng gospel po sa inyo, try niyo pong mag-share ng gospel. Meron pong joy kahit po ma-reject kayo. No, it's unspeakable joy. Yung pong, alam mo, ginawa mo yung will ng Panginoon sa buhay mo. Amen? So kaya po dito, sabi niya, now take note, dito po tinawag po ng Lord, good and faithful servant. Sino po? Ito pong nang multiply. Dito po sa verse 22, 23 na po tayo, sige. So pareho lang po pala, no? Hindi ko na anuhin kasi oras na. Mahaba-haba po kasi ito. Pareho lang pala yung sinabi dito sa 2 talents. So well done, thou good and faithful servant. Now, ito pong yung being faithful, being good, parang mukha kang santo. Pero santo talaga tayo, sabi ng Bible, we are the saints, no? Hindi ka mukhang saint. Hindi po 'yun ang good and faithful. No, siguro mukha kang Saint Bernard. No? Kinisan ka kaya nanangisipin mo Yung Saint Bernard po kasi isang uri ng aso po 'yon, no? Betang nakabalo kayo. Now, ang sinabi ng Panginoon dito, well done, good and faithful. Bakit? Nag-multiply po sila. Yung nagbubunga bilang Kristiyano, ito yung talagang mabuti at tapat na Kristiyano. Amen. Hindi yung kabut-kamo, tahimik, mag-anak-anak ka. Hindi po yun. Sa Lord, yung mabuting Kristiyano, yung faithful na Kristiyano, ay yung merong ginagawa para kay Lord. Kaya tinawag niyang, well done, good and faithful servant. Kung wala tayong ginagawa, pag namatay tayo o kukunin tayo ng Lord, paano ka niyang i-welcome na well done, good and faithful servant kung wala kang ginawa? Dito po sa parable na ito, ang meaning po ng faithful, ang meaning po ng good ay yung pong nagbubunga yung buhay mo bilang Kristiyano. Lord, ito po ang buhay ko. Meron akong mga kaluluwa na nahatak papunta po sa iyo. Nagbunga po ako ng kaluluwa. Alam niyo po yung bungang inaano po ng Lord? Yes, yung fruit of the Spirit, fruit of righteousness, fruit of worship. Pero isa po sa pinakamahalagang bunga ay yung mga kaluluwa. Amen. Sino na po sa atin ang nag-win ng souls? Amen. Yung iba po ay encourage po. Ito po yung sikreto po talaga ng true joy, the fulfillment, complete joy po. Sa Ephesians 2:8-10, no? Ang sabi po dito, very familiar po ito. God saved you by His grace when you believed, and you can't take credit for this. Wala tayong credit dito. Hindi natin may pagmamalaki yung because we are only saved by grace, sabi ni Paul dito. And it is a gift from God. Wala pong regalong may bayad. Lahat po ng regalo, libre. At tinabang may regalo kaya kayo, ay niregalo kaya ka, happy birthday. Ay, thank you, 1,000 niya yan, namuwari. Di bela bag niya kaya ka. Sabi, salvation is not a reward for the good things we have done. No? So none of us can boast about it. Yung mga ginagawa po natin, hindi po natin yan dapat pinagmamalaki. Kaya nakakagawa na ako ng mabuti, kaya alam ko, save ako. Hindi po. We are saved by the grace of God. Yung mga good works, ito po yung bunga. This is the fruit
of our salvation. The root of our salvation, yung ugat ng ating salvation is by the grace of God. The root is grace, but the fruit is good works. And kapag meron kang good works, meron kang reward sa langit, even dito pa lang sa lupa. Amen. And then, ito lang po yung alam po ng no? Pero yes, we are saved by grace. Paano ang good works? Verse 10, for we are God's masterpiece. He has created us anew, na born again tayo in Christ Jesus, so we can do good things He planned for us long ago. So ang plano ng Diyos sa atin, kaya tayo binago, kaya tayo binorn again, upang tayo'y makapagbunga ng mabuti, makagawa ng mabuti sa Diyos at sa ating kapwa. Amen. Hindi ibig sabihin, hindi walang baliwala ang good works. Ang good works po, ito yung katunayan na ikaw nga ay tunay na born again Christian. Amen po ba? Kaya nga po, ang nais po ng Lord sumunod sa Kanya. Ang sabi po ng nabuhay na pinakamatalinong tao na binigyan ng wisdom ng Lord, si Haring Solomon, si Ecclesiastes 12:13-14, that's the whole story. And here now is my final conclusion. Fear God and obey His commandments, for this is everyone's duty. Pastor, Old Testament yan. Hindi po. From Old Testament to New Testament, from Genesis to Revelation, ang rini-require ng Lord sa atin, mag-obey. Ang problema lang, under the Old Covenant, under the law, sumunod sila through their own effort. Ngayon, sumusunod tayo by the power of the Holy Spirit, by the power of the grace of God working within us. Naalala niyo po yung definition ng grace, huwag kayong maniwala sa iba't ibang mga pastor ngayon na binibigyan po nila ng ibang kahulugan ang grace. Ang definition ng grace ay nasa Titus 2:11-12. Isa sa mga definition ng dito, for the grace of God has appeared to mankind, it teaches us, ang sabi po dyan, to say no to ungodliness. Amen. Paikit, Titus 2:11-12. It teaches us to say no to ungodliness and to live upright, holy lives. Kailan po? In this present age. Ito, ikit niya rin in Titus. At yung pala New Testament in Titus. Ibig sabihin po, ang grace of God, it is our enablement, the power for us to obey God. It is not a license for immorality or for wickedness. That is the true meaning of grace. Tinuturuan tayong to say no to worldly passions and to live upright, holy, righteous lives. Kailan? In this present age. That's the grace of God. The grace of God, yes, it is the power for us to be saved, and it is also the power for us to obey God's commandments. Amen. Kaya ngayon, wala tayong pwedeng magpagmalaki. Kung bakit tayo nakakasunod sa Diyos, hindi dahil mabuti tayo. It is only by the grace of God. Kung bakit po kami nakakapag-preach, hindi po dahil sa aming katalinuhan. It is only by the grace of God. Kung bakit ka ngayon buhay ngayon, kapatid, buhay tayo ngayon, maraming nabangungot, hindi na may mga ilan po nabangungot na matay. Pero ikaw, buhay ka at ako. It is only by the grace of God. Amen. Biyaya lamang po ng Panginoon. That's the true grace. Huwag na kayong maniwala sa anumang mga sinasabi po nila about sa perverted grace. Na kapag save ka ng grace, pwede mo nang gawin ang lahat. That is not true. Ang dapat mo lang gawin, yung pinapagawa ng Holy Spirit. According to His Word. Amen. So God will judge us for everything we do. Sabi po sa Ecclesiastes, tuloy po natin, God will judge us for everything we do, including every secret thing, whether good or bad. I-judge pa rin ho tayo ng Panginoon. So to revere God and obey Him is the full duty of mankind. Now, ang tanong, what is going to happen to those who fail to fulfill their God-given purpose?
Ano ngayon, pastor, kung hindi ko gawin yung purpose ng Lord? May mga ganyan po. Dito pong, kaparatutan. Na ano mong malyari ka ako nung ako gawa ng layunin na ng Ginoo ka, purpose ng Lord ka ako. Tuloy po natin ang kwento dito sa Matthew 25, 24, 30. Nasa parable of the talents pa rin po tayo. Then he who had received the one talent came and said, di ba lumapit yung 5 with 5 talents at saka 2 talents. Lord, ito, nag-multiply ang pinagkatiwala mo sa amin, yung 1 talent. Mayabang niya pang linapit kang Ginoo. Sabi po dito, came and said, Lord, I knew you. I knew you to be a hard man. Tignan niyo itong pag-akusan niya kay Lord. Alam ko, Panginoon, you are a hard man. Harsh ka. Sabi po dito, reaping where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. Manakitan kayo mo mampigobra na. Inakusan pa niya ang Panginoon niya. Alayang marine, lamaran niya. Then ang sabi ho dito, no? And I was afraid. Natakot ako. Ito po yung mindset niya. I knew. Ito po yung mindset niya. I knew. And then sabi niya, I was afraid and went and hid your talent in the ground. Sabi niya, look, there you have what is yours. Ito, binabalik ko na sa iyo yung binigay mo sa akin. Ano po ang sagot ng Panginoon dito? But his Lord answered and said to him, you wicked and lazy servant. Alam niyo po, ang pagiging tamad ay masama. Kaya sabi po ni Paul, huwag pakainin ang tamad. Dadagundo nga, amen. Wala pong tatamad-tamad na Kristiyano. Sa lahat ng aspeto po yan, hindi lang sa spiritual. Yung iba, ang sipag mag-pray, ang sipag pumunta ng church, pero pangaras kayong batugan niya. Kung masipag ka sa spiritual, magiging masipag ka rin sa physical. Amen. Imposible pong masipag ka lang sa spiritual, prayerful ka, tapos tabad ka sa physical. Ang tawag po doon, hipokrito, plastic. Salamat po sa ilang amen. You wicked. Malambata na kasi ngayon may kasakit ko po eh. Yeni ko pa first service, di ba? Lambat na ako kaya. Siguro bumawi ko pong kaya. O na yung ating po palang 10 o'clock service niya. Bali, mayari ko rin po 9:45. You wicked and lazy servant. Hindi po tayo binigyan ng grace ng Lord para po maging tamad. Para maging masipag tayo, lalo na sa kanyang gawain. So sabi ng Panginoon, you knew. Ito yung mindset mo. Kaya nga po, ano sabi ni Paul, be transformed by the renewing of your mind. Kung merong mali sa mindset mo, dapat lahat po ng mindset natin, lahat ng mga principles po natin, according to the word of the Lord. Mabago ho tayo. Hindi, ito na yung prinsipyo ko sa buhay. Dapat ang prinsipyo mo sa buhay, hindi po yung nakagisnan mo, kundi yung principles ng Lord. The word of God. Dito ka lang talaga mabubuhay. Amen. So yun yung sabi ng master dito, ng Lord, that I reap where I have not sown and gather where I have not scattered seed. So you ought to have deposited my money with the bankers, and at my coming I would have received back my own with interest. Sana meron pa siya pakinabang kung binangko mo siya. Ang sabi po niya, so take the talent from him, sabi po dyan, and give it to him who has 10 talents. For everyone who has will be given. Sabi po dito, ibig sabihin yan, kung sino yung pinakamasipag, sino yung masipag, lalo siyang pagpapalain. Kaya kung magsisipag ka lang, kapatid, nasa Proverbs po yan, pinagpapala ang masipag. Pero yung tamad, nagugutom yan. And then, ang sabi po ng Lord, for to everyone who has, more will be given, and he, sabi diyan, will have abundance. But from him who does not have, even what he has will be taken away. Kung tamad ka, kung ano pa yung meron mo, mawawalan ka pa. Salamat po sa isang malakas na amen lang. Yetang aliwa, pag-isipan ko pa, Pastor, nung kaya ko. Alam niyo po,
Kung ikaw ay isang magulang, maging masipag ang isang magulang. Kung nanay ka, maging masipag ang isang nanay. Amen. Alwaitan po, andiran may asawa mo. Kung isa kang anak, kung may mga kabataan dyan, maging masipag ka bilang mga anak. Amen. Kasi kung ano pa yung nasa iyo, ano yung biyaya, pagpapala, talento na pinagkaloob ng Lord sa'yo, kung tamad ka, tatanggalin niya. Ito ang anong mangyayari po sa hindi po ginagawa yung purpose ng Lord? And cast the unprofitable servant. Sa ibang salin po, that worthless servant. Sa Tagalog, yung walang kwentang lingkod. Ibig sabihin po dito, yung walang kwentang Kristiyano. May mga Kristiyanong walang kakwenta-kwenta. Ang sakit po, pero yan po sinabi ng Lord. Cast this unprofitable or yung walang kwentang servant na ito into what? Outer darkness, there will be weeping and gnashing of teeth. Ano ang sinasabi dyan? Impyerno po yan. Yung outer darkness, weeping and gnashing of teeth, napupunta ng impyerno. Walang one save, always save. One save, stay saved. Amen. Yung servant na yan, nakakakilala sa akin, pinagkatiwalaan ko nga, pero wala siyang kwenta. Dalhin niyo pa rin siya sa impyerno. So if believers fail to fulfill their God-given purpose, they will be sent to hell. Let us not waste the grace we have received from God. Amen. Sabi po sa 2 Corinthians 6:1, and God, as God's co-workers, tayo po ay kamanggagawa ng Diyos. Isipin niyo po ito, hindi po nagpadala ang Diyos ng mga anghel para sila mag-evangelize. Gusto po ng Lord, tayo ang mag-evangelize, tayo ang mag-disciple, kasama po ang Holy Spirit. So as God co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain. Huwag niyong sayangin yung biyaya na pinagkaloob ng Diyos sa inyo. Si Paul po ito, sabi rin po ni Paul sa 1 Corinthians 15:10, but by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. Kung tunay kang saved by the grace of God, hindi pwedeng hindi ka na bago, kapatid. Kung hindi ka nagbabago, hindi ka talaga saved ng grace ng Lord. Save ka lang sa isip mo. Kaya sabi ni Paul, His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them. Parang ang yabang po ni Paul. Ako yung pinakamasipag. I work harder sa mga lahat ng mga apostles. Ang sabi po niya, yet not I, hindi ako, but the grace of God that was with me. Kung tinanggap mo na si Kristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas, nasa iyo ang grace ng Lord. Hindi pwedeng walang epekto yan. Mag-step in faith ka lang, kapatid. At susunod po yung kapangyarihan ng Panginoon. Amen. So when you surrender to God's will, His grace will enable you to fulfill His purpose. We need to yield. We need to surrender to God's will. Mag-step of faith po tayo. Kung ano man ang pinapagawa ng Lord. Pinapagawa ng Lord, share mo na yung kaibigan mo, share mo na yung kapamilya mo. I-share mo ako sa Kanya. I-share mo ang gospel. You need to step in faith para mag-work po yung kapangyarihan ng Diyos sa atin. Lastly, number 3, since we are living in the last hour, let's be faithful by being fruitful. Therefore, produce good fruit for God's glory. Produce good fruit. We are producing, nagbubunga po tayo for the glory of God. Pero hindi po lahat ng bunga maganda. May mga Kristiyanong hindi maganda kanilang bunga. But let me read first John 15:8. Sabi dito, when you produce much fruit, maraming bunga, hindi lang basta bunga. Sabi nga po ni Daddy Bishop kagabi, sa Preso po, nagtanim po siya ng sili. Tuwang-tuwa siya nung nagbunga na. Kaya lang, isa. Matutuwa ka ba kung nagtanim ka ng mangga, after 5 years, metong yabunga? Sabi po dyan, when you produce maraming bunga, much fruit, you are my true disciples. Ano po yung palatandaan ng tunay na disciple, tunay na saved? Meron siyang maraming bunga. Amen.
This brings great glory to my Father. John 15:16. You did not choose me, I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit. Ano po yung lasting fruit? Mga kaluluwa. Hindi natin madadalang kayamanan po natin sa langit, pero ang madadala po natin ang mga mahal natin sa buhay. By telling them that Jesus is the only way to heaven. At wala na pong iba. So you did not choose me, I chose you, I appointed you to go and produce lasting fruit so that the Father will give you whatever you ask for using my name. Isa po sa sekreto ng mga answered prayers, yung pong nag-evangelize ka. Kasi sabi po dyan, kung kayo ay nagbubunga ng kaluluwa, ito po sinasabi ng Panginoon, the Father will give you whatever you ask for using my name. Amen. Matthew 3:8, produce fruit in keeping with repentance. Kung talagang nagrepent tayo, nagsisi tayo sa ating kasalanan, merong bunga yan, merong pagbabago. Una, nagbabago na yung buhay mo. Nagiging maganda na ang ugali mo, maganda ng asal mo. At nagbubunga ka rin ng mga kaluluwa. So God expects true believers to produce good fruit. But what will happen to those who did not produce good fruit? Ano bang mangyayari doon sa hindi nag-produce ng good fruit? Dito po sa Matthew 7:19, so every tree that does not produce good fruit is chopped down and thrown into the fire. Yung mga hindi nagbubunga ng mabuti, pinuputol yan at tinatapon sa apoy, tinatapon sa impyerno. Yun po ang nangyari po doon sa foolish servant, di ba? Yung tamad na servant kanina. Sa John 15:1-6, I am the true vine, I am the true grapevine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that does not produce fruit. Pinuputol daw ng Ama ang bawat sangang hindi nagbubunga. And He prunes the branches that do bear fruit so that they will produce even more. Tayo naman na nagbubunga, lininis pa rin tayo. Binabago yung ugali, pinuputol yung masasamang ugali po natin. Para lalo tayong magbunga parang marami. Sabi po dyan, you have already been pruned and purified by the message, by the word. Kayo'y nalinis na by the word. Ang sabi po ng Lord dito, I have given you, sabi niya sa kanyang mga disciples, remain in me and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine. Hindi tayo makakaproduce ng fruit kapag severed tayo or hiwalay tayo kay Kristo, and you cannot be fruitful unless you remain in me. Pansinin niyo po yung word remain or abide. Laging nandyan. Remain in me, abide in me. Why? Sabi po sa verse 5, yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain or abide in me, and I in them, will produce much fruit. For apart from me, because apart from me, sabi ng Panginoon, you can do nothing. Hindi kayo magbubunga kung hiwalay tayo kay Kristo. Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered into a pile to be burned. Anong nangyayari po dun sa mga hindi po gumagawa sa purpose ng Lord? Hindi nagbubunga ng mabuti? Tinatapon saan? Sa impyerno. Kahit na ikaw ay Kristiyano na, pwede ka pang maputol, mahiwalay kay Kristo kapag hindi ka nagbubunga. So how can we remain in Him? John 15:10, when you obey my commandments, ang sabi po dyan, you remain in my love. Alam niyo po yung inaano po ng mga perverted grace na lagi kang ligtas, yung Romans 8:35-39, who shall separate us from the love of Christ? Nothing and no one can separate you from the love of Christ except you. Dahil meron kang freedom of choice. Nasaan po yan? Dito po sa sa John 15:10, ang sabi po dyan, when you obey my commands, you remain in my love. Paano tayo nagre-remain? When we obey Him. Nothing can separate us from the love of Christ when we remain in Him by obeying Him. Kaya sabi ko sa inyo, from Old Testament to New Testament, God is demanding us to obey Him. But now, we are obeying Him through the power of His Holy Spirit, through the power of His grace. Amen.
Kaya nga po, kung gusto nyo pong maranasan yung pag-ibig ng Diyos, mag-obey lang po tayo sa Kanya. Habang naghihintay tayo, sabi ng Panginoon, gumawa kayo. Mag-win kayo ng souls. Sino pa ho dito may mga pamilya, mga kakilala na hindi paligtas? Pilanla mo? Pwede bang tas tayong gamat tamo? Tayo na maging matamad. Praise God. Pag-pray po natin, Lord, tulungan mo po ako. Bigyan niyo po ako ng lakas ng loob, yung tamang mga salita upang ma-win ko po ang aking mga pamilya. Upang ma-win ko po ang aking mga kaibigan. Ako malunos, miras na impyerno, kahit yung kabanwa. Sana miras ka banwa nung wala kang bunga. Pero nung wala kang bunga, sabi po ng Bible, pumupunta ka pa rin ng impyerno. So God is glorified when we produce good fruit by remaining in Christ. Mag-review na po tayo. Be faithful by being fruitful. Number 1, don't wait doing nothing. Fulfill your God-given purpose. Produce good fruit for God's glory. Ulitin ko lang po yung Matthew 25:21. His master said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. Sana ito po ang marinig po natin pagharap natin sa Panginoon. Well done, good and faithful servant. Bakit po? Dahil nagbunga tayo ng mabuti at marami. So God expects us to be faithful until the end by being fruitful for His glory. Amen? Inaasahan po ng Diyos na magbubunga po tayo ng mabuti ng maraming kaluluwa para po sa Kanyang kaluwalhatian hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Amen? Amen. Palakpakan po natin.